Magandang araw mga kababayan ko. So since busy-busy tayo sa work ay sasaglit lang tayo for today's video 'no, kasi gusto kong sagutin ito at ito na rin. At before anything else, magsa-shoutout muna ako. Shoutout kay Mayin at saka kay Palaboy TV sa TikTok. Shoutout and hello. So, eto na. Dumako na tayo dito sa ating topic kasi itong dalawang memes na 'to ay nagsisisulputan talaga 'yan whenever nagpo-post ako ng commentary about Risa Ontiveros or anything na i-post ko about Risa Ontiveros, talagang may nagko-comment ng dalawang meme na 'to. No? So obviously, ang gusto nilang palabasin dito sa meme na 'to ay himod puwet si Senator Risa Ontiveros. No, na sumisip-sip siya sa mga Marcoses ngayon na wala siyang paninindigan na sinasabi niya noon na no to Marcos, no to Marcos, no? Kasi yan ang sinasabi ng iba. Tapos ngayon ay pumapanig na siya sa mga kagustuhan at desisyon ni President Bongbong Marcos, no? First and foremost, itong si Senator Risa Ontiveros ay may malawak at maayos na pag-iisip itong politiko na ito. So means to say, may respeto to sa administrasyon. Na kung maaalala nyo rin nung panahon ng administrasyong Duterte, nirespeto niya din yun kahit ayaw naman talaga niya kay Digong. So gusto ko lang itanong no, sa mga nagko-comment ng ganito, yung mga may hawak ng ganitong memes, gusto ko lang sana itanong just to be fair para din makita natin no, kung ano ba yung nagiging dahilan nila, bakit nila sinasabi na ganito, na sip-sip, na ngayon ay tatahi-tahimik si Risa Ontiveros, samantalang dati galit na galit sa mga Marcoses. Bakit nyo nasabi? Ano yung pinakamabigat yung dahilan? Yung dahilan nyo dapat may pang-utak yan Okay? Ano ba talaga yung dahilan? 'Di ba? Kasi not unless wala kayong mabigat na dahilan ibig sabihin yan galit lang kayo kay Risa Ontiveros dahil anti-Duterte siya. 'Di ba? Common na common naman 'yan ngayon. 'Di ba? Yung mga tumutulig sa mga Duterte ay sinisiraan. So obviously, si Senator Risa Ontiveros na ilang beses na nakalaban ng Duterte, lalo na ni Sara Duterte sa hearing ng Senado, no? I think isa 'yan sa mga dahilan kung bakit niyo siya tinutuligsa. Kasi kayo mga bastos kayo, ano kayo hindi kayo pro-government, hindi kayo pro-administration, at hindi kayo pro-Filipino. Kaya ayaw niyong tignan, ayaw niyong buksan yung mata ninyo sa mga magagandang nagagawa nitong ating mga senador, na ilan na lang itong matitinong senador natin, at lalong-lalo na ni PBBM. Hindi ako case as kay PBBM kasi sa totoo lang hindi ko binoto yan. Hindi ko siya binoto nung nakaraang halalan. Hindi ko siya gusto. Pero kailangan maging appreciative din tayo. Ngayon, gusto ko lang kalkalin kung saan ba talaga nanggagaling yung hate. Kasi I don't think na si Senator Risa Ontiveros ay deserve all of this. Hindi ko naman pinopromote si Senator Risa Ontiveros para maging presidente ng Pilipinas Kahit saang higher office, pwede siya. It could be vice president, di ba? Kasi hindi naman natin din sigurado kung tatakbo ba talaga bilang presidente o vice president si Senator Risa Ontiveros. As I heard, may pambato na ang oposisyon. May pambato na sila na hindi naman natin alam hanggang ngayon, 'di ba, kung sino. We are all a fan of someone, no? I'm a fan of Senator Risa Ontiveros and I am defending her kasi I have researched enough and kilala ko si Senator Risa Ontiveros. So, eto mga bagay na nilalahad ko sa inyo at yung sinishare ko sa inyo ay parte yun ng pagsuporta ko sa kanya dahil gusto ko talaga siya, dahil nakikita ko sa kanya ang good governance at may malasakit siya sa kababaihan, sa kabataan, sa matatanda, at lalong-lalo na sa mahihirap. So yun talaga yung nakikita ko sa kanya na enough para masuportahan ko siya ng ganito kalalim. So ito bang mga accusations nyo ay kaya nyo nasasabi ay dahil nakikiisa si Senator Risa Ontiveros sa pagsugpo ng korupsyon, no? Eto, alam ko, sasabihin nyo na naman, may bahay din naman ng korupsyon yan si Senator Risa Ontiveros. Asan muna ebidensya? Ilapag nyo muna bago kayo magsalita. Kasi not unless wala kayong mabibigay na ebidensya, chismis lang yan. Ang dami-dami naman diyang available na fact check sa internet,
pero hindi kayo nagtsatsaga kasi ayaw niyong marinig ang katotohanan, may I just remind you ng isang matinong politiko, ang isang matinong nakaupo sa pwesto ng gobyerno, hindi iyan para bastusin ang pinakamataas na lider ng bansa. Pakakatandaan po natin to, no? Hindi po pwedeng kalabanin ng kahit sino man, no? Kagaya ng puon nyo, no? Kagaya ng mga sinasamba nyo ngayon. Kakaiba kasi talaga no? Kasi walang respeto sa pamumuno, no? Sa gobyerno, sa administrasyon, wala kayong respeto. Ibahin nyo naman ang ibang tao sa inyo. 'Di ba? Kasi si Senator Risa Hontiveros, maayos yan na politiko. Maayos ang pag-uutak niyan, hindi yan bastos. Ngayon, kung nagagalit kayo, dahil hindi niya kinokontra si PBBM sa mga desisyon na to, bakit anong gusto niyo mangyari? Na hindi imbestigahan ang korupsyon? Tandaan nyo, isa si Senator Risa Hontiveros sa nagpapirma para mabuksan ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee ng tungkol sa mga flood control scandal. Etong mess na ito. Pero ano nangyari? Di ba ilan lang ang pumirma? Nasa 7 lang yata na senador ang pumirma out of 24. No? Pero nangunguna si Senator Risa Hontiveros na eager talaga siyang mabuksan ng investigasyon na to. At sino rin ba ang unang nakadiscover na merong flood control mess? Di ba si PBBM? Kaya nyo lang naman yan inuungkat ngayon na, dapat imbestiga ng flood control. Bakit? Paano nyo nalaman? Di ba dahil kay PBBM? Hindi naman siguro bobo yung tao na siya yung mag-uungkat ng to, tapos siya din yung number 1 pa lang sa larin. Di ba? Common sense na lang. Di ba? Napakasimple lang naman na bagay nun. Di ba? Ngayon nga, wini-workout nila na mabuksan ang investigasyon sa flood control, pero sino ang mga kumukontra? Di ba yung dating tracing Hudas na senador? Yung dating majority. Di ba kasi lahat yun, sangkot lahat, kakaramihan sa kanila, ay sangkot sa flood control. Ngayon yung iba naman sa kanila, hindi nga sangkot, pero against PBBM, gusto talaga nilang mapababa si PBBM sa kanyang pwesto. Kaya kung ano-ano lang ginagawang issue. So kung ang basihan nyo lang dito, ay dahil hindi niya kinokontra si PBBM sa mga desisyon niya bilang isang presidente, Jai, anong klaseng pag-uutak naman yan? 'Di ba? Hindi ko nga alam kung bakit ang daming ng bastos ngayon, no? Ang bastos. Sobrang walang galang sa administrasyon. Nawala yung pagiging pro-Filipino, 'di ba? Kasi kung ikaw maayos kang Pilipino at mahal mo ang bansang Pilipinas, hindi ka magiging against sa administrasyon. Galangin mo kung sino ang nakaupo sa pwesto. Galangin mo kung sino ang pangulo. Ilang taon lang naman, di ba? At saka besides the point, tingnan nyo naman kung ano nagagawa ni PBBM kasi kayo, ayaw nyong makita yan. Hate na hate nyong makita lahat ng mga magagandang nagawa ng ating Pangulo para sa Pilipinas. Nawang isang Risa Hontiveros may maayos at malawak na pag-iisip yan. Kahit against siya sa isang Marcos, kahit kay Duterte against siya, pero ginawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Panahon pa ni Duterte, senador na yan. Ayaw niya kay Duterte. Pero 'di ba? Rumispeto siya. Doon sa panahon ni Duterte, nirespeto niya yung panahon na yun. Ngayon naman, na nakaupo si PBBM, nirerespeto niya din. 'Di ba? Kasi maayos ang kanyang kaisipan. Hindi siya bastos kagaya ng iba dyan. Ngayon, eto sinasabi niyo na niyayakap niya si PBBM. How can you be so sure na gusto na niya si PBBM ngayon? Hindi kayo sigurado dyan. 'Di ba? Hindi niyo rin alam kung anong tumatakbo sa utak ng isang tao. Kasi malay naman natin kung may na-appreciate din siya sa mga nagagawa ni PBBM, 'di ba? Kahit paano naman siguro nakikita niya yung pagtatrabaho ni PBBM. Kaya hindi na rin siya nagsasalita, hindi na rin siya kumukontra. Pero alam mo yon, deep inside her, malay ba natin, bilang isang mambabatas ka din, dapat makisama ka sa Pangulo. Yun ang unang-una. Grabe ang pupuro ng mga utak nyo, no? Kasi porkit nakikiisa si Senator Risa Hontiveros sa mga nagsusugpo ng korupsyon at nakikisama siya sa mga maayos na senador, himudpwet na siya kay PBBM noon. Dahil itong mga senador na to ay nakikiisa din sa gobyerno dahil ayaw nila na ma-divide yung nation.
Kung tutuusin ang nagkakagulo lang naman diyan yung 13 previous senators, eh, yung 13 majority senators noon, 'di ba? Sila lang naman ang gumawa ng gulo pero hindi sila nakikisama, ayaw nila magtrabaho. Pero itong mga Gatchalian Black, itong Gatchalian Black, gustong-gusto na magtrabaho noon pa lang. So malalaman mo na dito kung sino yung saliwa yung utak. Kung sino talaga yung hindi para sa mga Pilipino. Kung sino yung may pang sariling interes lang, kitang-kita na natin kung sino sa mga senador at mga mambabatas yan.